Magandang araw ulit sa ating mga nanonood. So, ito na naman ulit tayo. Sunod natin na hakbang para full na maintindihan natin yung multi-tester. So, bago tayo mag-start, mas mainam siguro na panoorin nyo muna yung unang video natin para tuloy-tuloy yung learning nyo. Paano natin i-calibrate ang multi-tester, paano natin maintindihan ang multi-tester. So ngayon, meron na rin akong nakalagay doon paano natin gamitin ang multi-tester bilang ohm meter. So ngayon, pag-aaralan natin paano naman natin i-apply o gamitin ang voltmeter. Voltmeter naman tayo. So bago tayo mag-start, mga ano dyan, friend, share nyo to. Pangalawa, huwag kalimutang i-like at last, i-subscribe. Okay, maraming salamat. So simula tayo. So focus pa rin tayo sa analog multi-tester. So ngayon, ano ba ang meron dito? Paano ba natin gamitin? So napakahalaga nito kasi matuto tayong gumamit ng multi-tester, paano sa i-apply pagsukat. Okay. So first, voltmeter, ito ang tandaan natin, set the selector knob to the proper range. So pag kayo ay nagsukat, dapat alam nyo kung saan nakatutok ang range. And then the chosen range or chosen scale range must be higher than the anticipated voltage to be measured. Huwag nyong kalimutan. So pag kayo ay nagsukat ng voltahe, dapat mas mataas yung panukat kaysa susukatin. Parang bumili lang kayo ng gasolina o gas. So bumili kayo ng 1 liter, ang lalagay mo is less than 1 liter. So paano magkakasuyan? So dapat mas mataas yung lalagyan or sakto lang or mas mataas. Okay. So next, kung nakita nyo sa screen, yan yung nakapaloob ng kulay red dyan. So yan po ay voltmeter scale. So dalawa ang gamit niyan. Pwede natin gamitin yan sa pagsukat ng AC. Pwede rin gamitin natin sa pagsukat ng DC. So ang range na nakalagay dyan is from 0 to 1000 volts. So next, ito naman yung sa DC scale range. So sa DC scale range, mapapansin natin from yung tester na nakita natin from 0.5 to 0.5, then 50 to 50 hanggang 1000. So sa kabilang side naman, yan naman po ay ginagamit natin para magsukat ng AC. So AC volt range selector is from 10, 50 to 50 and 1000. Okay. So now, unahin natin ang pagsukat ng DC measurement. So voltmeter DC. Okay. So tandaan lang natin, be careful in testing DC voltages, especially in polarity. Merong positive, merong negative. Be sure that the positive test probe is at the positive voltage supply, and the negative test probe is flat or it has the negative or common ground of the supply voltage. Positive sa positive, negative sa negative. Huwag niyong baliktarin kasi analog ang gamit natin. Pero kung yan ay nakagamit kayo ng digital, so wala namang problema doon. Mag-indicate lang yon kung negative siya or positive. Pero pag analog, babaliktad yung tester mo. So hindi mo pwede yan. Hindi naman baliktaran ng tester mo eh. Okay. So now let's start to range 0.5. Simulan natin sa pinakamababang range. Paano ba natin gamitin yan? Okay. So naka-range ako ngayon ng 0.5. So dahil naka-range ako ng 0.5, kailangan natin maghanap ng katumbas na scale o meter scale range sa 0.5. Tandaan natin, pag 0.5 range ang gamit natin, hanggang 0.5 volts lang ang masusukat natin. More than 0.5 volts hindi na natin kayang sukatin. Okay. So tandaan natin, ang range ay 0.5. Dapat maghanap tayo ng meter scale. So wala kasing range, ang given lang dito na meter scale range or yung voltmeter scale is only from 10, 50 and 250. So then para lang yan dito 10, 50 at 250.
So, yung 0.5, 2.5, saka 1,000 ay wala. So, anong gagawin natin? So, apply natin yung assuming. Let's assume na meron dyan. So, sa nakita nyo, 10, 50, at 250, gawin natin, o ano ba ang mga number na yan na madaling gawing 0.5. So, ang pinakamalapit na gawin natin is the 50. So, from 50, yan ay gagawin natin 0.5. At yung 40, magiging 0.4. I-assume natin, lagay natin sa kung sulatan yung ano nyo, hindi nyo naman susulatan yun. Isipin nyo lang na yan ay 0.5, 0.4, 0.3, yung 20 magiging 0.2, yung 10 magiging 0.1. So, yung 0, kahit tagdagan natin ng 0 pa rin yan. So, ngayon, ang tanong dito, kasi nakafocus tayo sa DC. So, ang DC natin, iyang guhit sa taas. Ayan, tandaan natin na yung itim, yan ay para sa pagsukat ng DC. Yung sa baba, yung kulay pula, yan naman ay para sa AC. So, huwag kayong ma-confuse. So, ngayon, ang tanong, pag meron na tayong meter scale, ang tanong dito, yung per line naman. Ilan ba ang unit of per line? So, kung napapansin nyo, from 0 papunta dito sa dulo, kung bilangin natin isa-isa yan, ay hanggang 50 lines yan. So, in short, pag gusto natin kunin ang katumbas bawat linya, meron tayong formula. Per line is equal to range used divided by 50 lines. Kasi 50 ang linya yan. So, in short, ilan ang per line dyan? So, kung napapansin nyo, pwede natin gawin ting itong technique. Itong side na to, itong nakikita nyo yung laser na yan, nakatutok sa 10 yan, which is 10 is 0.1. So, bago mag 0.1, ilang guhit ang dinaanan? So, I think 10 yan. So, dahil 10, yung 0.1, i-divide natin ng 10. Or, ito na lang. From 50 lines, i-divide natin ng range use natin is 0.5. So, ibig sabihin, ang per line yan ay 0.01. So, pag nag-range ka ng 0.5 hanggang sa dulo, laging 0.1 ang katumbas bawat linya. Therefore, yan, range 0.5 is equal to 0.01 per line. So, pag nag-range ka ng 0.5, bawat guhit na madaanan dyan ay merong katumbas na 0.01 galing ng 0. So, para hindi ka malito, ito ang pagsukat. I-apply natin. So, bago tayo magsukat, ito, tandaan natin to. Meron tayong tinatawag na 5-nose tip-in voltmeter reading. Meron tayong 5-nose tip. Tandaan natin yan. Number 1, know the voltage to be checked. Ano ba ang voltage? Check mo. Gaano kataas? Yan ba ay AC? Yan ba ay DC? Know the selector range. So, pag nakuha natin yung gaano kataas ang voltahe, ang sunod naman doon ay paano natin malaman yung selector range. And pangatlo, know the volt scale range o voltmeter scale range. Dapat alamin mo yung voltmeter scale range. So, pang-apat, know the unit of per line. So, ang formula natin sa per line is equals to range used divided by 50 lines. Hindi na babago yung 50 lines kasi guhit yan sa tester nyo. Next, last is the pointer position. Sundan mo na ang pointer position at ano ang mababasa mo doon. Yun na yung reading. Minsan kasi pag nalito tayo, direksyon na lang tayo doon sa pointer. Wala kang pakialam kung anong range ginamit mo, anong meter scale mo, anong per line mo. Basa ka na lang kagad doon. Ang daming numero makikita mo doon. Kung ano-ano lang mababanggit mo. So, mali ka agad ang reading. Hindi yan katulad sa digital na siya lang ang makikita mo. Kung ano lang ang reading na yun lang. Dapat nga lang, tama ang range na naselect mo. Pag hindi, edi, boom, sasabog ang tester mo. Masisira ang tester mo. Okay? Di bali, marami naman sa tindahan. Okay. So, example number 1, measuring 0.11 volts battery, selector range 0.5 DC. Papasukat ko sa inyo ang 0.11 volts. Ang pinapagamit ko sa inyo ay 0.5. So, meron ka ng number 1, no. O, ano ba yung nalaman mo? Voltahe.
So, sinabing battery. So, ibig sabihin, pag battery, merong positive, negative yun. Okay, so, now, ang sunod, may anong range na ginamit mo? So, yung range na ginamit mo, DC, 0.5. So, dahil 0.5, ito ngayon. Tandaan lagi yung 5 nose ha, pag nagsukat. 5 nose. So, selector range is 0.5. Pagkatapos sa 0.5, alamin natin ang meter scale. Ayan, 50. Ngayon, sa 50 na yan, ilan ang per line? Unit of per line. So, sabi ko kanina, pag nag 0.5 tayo, meron kang 0.01 per line. So, ngayon, saan banda makikita ang pointer dyan? Saan dapat mag-a-appear? So, ito. Dyan nag-appear ang 0.1. So, kung napapansin nyo to, yan po ay 0.1 ito. 0.1. Ito 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. So, 0.1, ito 0.1. Dagdag tayo ng isang guhit, 0.01. Ang sagot dyan ay 0.1 plus 0.01 is 0.11 volts. So, ganun lang kadali ang pag-check. Hindi katulad sa resistance na bawat guhit nagbabago ang appropriate number or unit of line o per line. Ito hindi. Kung anong range hanggang sa dulo, yun pa rin ang gamit na number or unit of per line. So, pwede namang isang technique kung ayaw mo niyan dahil nahihirapan ka, bilangin mo kung ilang guhit saka tumama ang pointer at i-add mo lahat yung dinaanan niya sa per line. Halimbawa, ilang guhit yan? 11 lines. Huwag mo na isama ang 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Sulat mo. 11 na 0.01. I-add mo. Ang sagot nun ay 0.11. Meron din isang technique. 11 multiplied by 0.01. Ang sagot nun ay 0.11 pa rin. So, ganon ang pag-check ng voltmeter. Okay. Next. Pag tumaas na sakaling ang sukatin mo, more than 0.5 na, kailangan umakyat ka na ng mas mataas na range. So, akyat ka na ng 2.5 na range. So, sa 2.5, wala pa rin tayong nakahanda na meter scale. Kaya, let's assume na merong 2.5 dito. So, ano yung 2.5? Pinakamadaling gawin 2.5. So, the 250. So, ang tanong dito, anong katumbas dyan? So, 2.5 is magiging 2.5. Let's assume 200 magiging 2.0, 150 magiging 1.5, 1,000 magiging 1.0, and 50 is 0.5, and 0 still 0. So, ang tanong dito, ilan ang per line? So, meron tayong formula, range use divided by 50 lines. Lalabas ngayon yung per line. So, kung napansin nyo, ito ay 0.5. So, bago mag 0.5, meron kang 10 guhit. Or, saka nag 0.5, merong 10 guhit. So, ilan ang per line dyan? So, ang per line natin dyan is 0.05. Divide nyo. 2.5 divided by 50, lalabas 0.05. Hanggang matapos yan sa dulo. Laging 0.05. Okay. So, therefore, range 2.5 is equal to 0.05 per line. Okay. Now, example. Measuring naman uli, 2.5 magkano. So, huwag kalimutan natin yung tips natin. 5 nose tip in voltmeter reading. So, number 1, measuring, or example number 2, measuring the 1.5 volts battery selector range 2.5. So, meron ka ng voltaheng nalalaman, 1.5. Battery, so is DC yun. So, ang range na gamit mo ay 2.5. Ang tanong na lang dito, ano yung meter scale mo? So, 250 ang magiging meter scale natin. So, dahil nakuha mo na yung 250, which is gawin mo yung 2.5, ilan ngayon ang katumbas per line? Diba? So, kanina, kasasabi ko lang na ang per line dyan ay 0.05. Ang tanong, saan tatama ang pointer? So, dito tatama ang pointer. Yan. Nasa 150. Dahil ang 150, ginawa mong 1.5. Therefore, 150, ang sagot kaagad ay 1.5 DC volts. Pag yan ay lumagpas, tumama dito, so hindi na yon 1.5. Ano na yan? Magiging 1.6 na yon. 1.65, 1.70, 1.75, yan.
So, ganun ang mangyayari. Kung ayaw mo naman yan, bilangin mo dito ilan lahat ang 0.5 papunta dyan. I-add mo. Ganun din ang sagot nun. Okay. So, next, pag nagsugat ka more than 2.5, akyat ka na ng 10. So, anong gagawin mo? So, sa 10, eto ngayon 10, yan po ang 10. Ito yung 10 nakahanda natin na range, nakahanda na yung meter scale. So, count mo na lang kung ilan ang per line. So, hindi yan mababago, tuloy-tuloy na po yan. Yan. So, ilan ang per line? So, divide natin. 10 divided by 50, ano ang lalabas doon? So, ang sagot doon ay 0.2 volt per line. So, hanggang matapos yan. Matapos yan doon. So, sa range na 10, ang sagot niya ay 0.2 per line. So, example, huwag mong kalimutan yung 5 tips. Yan po ang 5 tips natin para hindi ka mahihirapan. So, example number 3, measuring 9 volts battery. Selector range 10 volts. So, una, sabi niya, kailangan nating malaman ng voltahe. Ayan na, 9 volts. Kailangan malaman natin yung DC or AC ba yan? So, battery. So, yan ay DC. So, ano ang range para masukat yung 9 volts? Sakto na yung 10. Huwag naman yung sobra. Kasi pag sobra, hindi na accurate ang reading mo. So, ang sunod natin ay kailangan natin yung meter scale. So, 50, hanapin mo yung, 10, hanapin mo yung 10. So, ngayon, saan naman tatama ang pointer? So, bago sabihin mong saan tatama ang pointer, dapat alam mo kaagad yung per line. Kung kalimutan yung per line. So, meron kang 0.2 per line. So, dahil meron kang 0.2 per line, yan ang gagawin mo. So, ano ang basa mo? Between 8 and 9, ha? 8 and 9. So, kung nangyari ito ay 8, yan, plus 5 guhit na may pag 0.2, yan ay 1. So, 8 plus 1. Ito kasi 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. Yan. 1 na ito. Pagka ito gawin natin 0. Pero kung hindi, ayaw mo nun, 8.2, 8.3, 8.4, 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 9. So, sagot mo ay 9. So, ganun lang kadali ang pag-check. Okay. So, next, pagka mataas naman ng 10 ang sukatin mo, akyat ka na ng 50. So, the same din ang gagawin. Kaya lang, laging nagbabago ang per line pag nagbago ang range. So, ito yung pinakamadali, 50. Ayan, 50. So, dahil 50 divided by 50, lalabas yung per line natin ay 1. So, 50 hindi nagbago hanggang matapos yan. Laging, yan ay tuloy-tuloy. Wala. Yan. Hanggang matapos dito. Yan. So, and now, ilan ang per line? So, sabi ko, 1 volt per line. Ayan, 1 volt per line hanggang matapos. Therefore, range 50 is equals 1 volt per line. Okay. So, next, example, sukat tayo. Huwag mong kalimutan yung 5 nose. Example number 4, measuring the 18 volt supply selector range 50 volts DC. So, meron ka ng range, meron ka ng voltahe, yan ay DC, range mo 50, hanapin mo lang ngayon yung meter scale. And then, after meter scale, per line. So, saan tatama ang 18? So, tatama ang 18. Yan. Dito tumama ang 18. So, tingnan natin. Ito, siya ay 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, 18 volts. So, ang sagot niyan, yan, plus 8. Therefore, 10 plus 8 is equals 18 DC volts. So, ganun lang pag-check. Okay. So, next, pag more than 50 naman ang sukatin mo, akyat ka naman ng range. So, ngayon, 250 tayo. Ay, ito nakahanda ang 250. So, hindi na babago ang 250. 200, 150, hanggang makarating ka doon. So, ngayon, ilan ang per line? So, pag per line ang pag-usapan, 250 divided by 50. So,
Ngayon, ayan, per line, meron tayong per line dyan. So, per line naman sa 250, so 250 divided by 50, so ang sagot niyan ay 5 per line. So, hanggang sa dulo, 5 per line. So, therefore, range 250 is equals 5 volt per line. And, example, number sa 250, paano sukatin ang voltahe? So, huwag natin kalimutan yung 5 nose tip and voltmeter reading. So, example number 5, measuring 130 volts supply, selector range 250 volts. So, paano natin malaman kung ilan? Saan? So, syempre, sundan natin yung 5 nose. Know the voltage, yan. Ano ang selector range na gamit mo? Yan, meter scale per line. So, yan ang position ng pointer. So, saan yan tumama? So, between 150 at 100 or so, between 100 to 150. So, ito ay anong katumbas nito? Kung galing ka ng 100, so 105, 110, 115, 120, 125 plus another 5, 130. So, therefore, ang sagot po niyan ay 100 plus 30, so 130 DC volts. Okay. So, kung hindi na kaya, akit ka na ng panibagong range. So, 1,000 naman. So, let's assume na yung 10 magiging 1,000, 800, 600, 400 hanggang 0. So, ilan ang per line naman pag nag 1,000? So, still 20. 1,000 divided by 50 equals 20 per line hanggang tapos doon. Okay. Therefore, pag nagsukat ka ng 1,000 AC, meron kang, or DC, meron kang 20 volt per line. Okay. So, example, measuring the 640 volt supply, selector range 1,000 volt. So, saan tatama ang pointer? So, bago natin sundan ang pagtama ng pointer, range use 1,000, meter scale, per line is 20. Ito ngayon, nasa pagitan ng 600 at 800. So, 20 per line. So, 600, 620, 640. So, yan ay 640 volts DC. Okay. So, ganun lang pag-check ng DC. Akit naman tayo ng AC. So, yung nakita nyo, yan po ang meter scale ng AC voltmeter. So, nag-start yan 10, 50 to 50 hanggang 1,000. So, huwag kayong mag-alala nito dahil halos parehas lang naman to sa DC. Ang pagkakaiba lang nito, in testing AC voltage, it doesn't matter if the test probe are interchanged. So, mag-alala kahit saan, walang puputok dyan. Di katulad sa DC na kailangan sundan ang polarity. So, let's start to 10. So, naka-range ka ng 10. Meter scale mo 10. Ilan ang per line? So, 0.2 per line. So, 50. Hanapin mo yung range mo. Yung meter scale 50. Per line is 1 per line. So, bawat guhit niyan ay may katumbas na 1 volt. Pag ikaw naman ay nag 250, ayan, 250 meter scale, per line is 5. So, okay, example, measuring 220 power source, selector range 250. Sukatin yung mga outlet nyo. So, magkabilang test probe, saksak nyo dyan, nakaset ka ng 250. Huwag nyo kalimutan, 250. So, kung nagkamali ka ng range dyan, masisira tester mo. Tandaan mo. Kaya balikan natin yung mga last videos natin. So, yan. Yan ang tama ng pointer mo. So, from this point, ito ay 200. Ayan, 200, 205, 210, 215, 220. So, ang sagot niyan ay 200 plus 200, mali, 220 to. Typographical error. Ayan. Okay. So, next, 1,000. Okay. Ang 10, gawin natin. Dagdagan ng 2 0. Yan ay 1,000. 800, 600, 400. Yan, 200 and 0. So, therefore, range 1,000 is equal to 20 per line o 20 volts per line. So, ganun lang. Kadali ang paggamit ng AC or DC voltmeter. So, ito yung example nito para makongkrito yung matutunan nyo. Sasagutan natin to. So, halimbawa,
meron kang pointer 1, pointer number 2, pointer number 3, number 4, number 5. So, question number 1, pointer number 1. Kung itong number 1, naka-range ka ng 0.5, ano ang basa niyan? Pag naka-range ka ng 2.5, ano basa niyan? 10, ano basa niyan? 50, ano basa niyan? 250, ano basa niyan? 1,000, ang basa niyan? Ganon din sa mga succeeding number. Yan. So, ng 3, ng 4, ng 5. So, ano magiging sagot? So, ito yung sagot niyan. Ayan. So, bago, review nyo. Ha? So, huwag nyo munang i-screenshot nyo, picturean nyo yung katanungan, tapos buha kayo ng papel. Tapos tingnan nyo